natanong niya po sa akin, bakit daw po binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus, hindi naman daw po ito nagkasala? Ilan po, Brother Eli, salamat po. Salamat din po, kapatid na Edwin. Unang-una, kapatid na Edwin, ikaw na bahalang magpaliwanag sa anak mo, no? Ang Kristo kasi, ang ultimate na magiging kalagayan niya, mapapako siya sa krus na inaaring makasalanan. Although hindi siya nagkasala kahit kailan, pero yun ang magiging ultimate goal niya, mamamatay siya na parang siya ang makasalanan. Basahin natin ang 5:21 ng ikalawang Korinto. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ayon. Inari siya na may sala dahil sa atin. In fact, nung siya ipako sa krus, representasyon siya ng lahat ng taong makasalanan na masasakop ng kanyang pagkatubos. Kaya, inaari siyang makasalanan sa harap ng Diyos para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng Biblia, doon sa Roma 6:4, basahin natin, kapatid na Daniel. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, tayo ang wika ni Pablo sa mga unang Kristiyano, nalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Tingnan mo, kalakip na tayo sa kamatayan ni Kristo. Doon sa krus, anong sentido tayo kalakip na matay ni Kristo sa krus? Kasi tayo nga ang inire-represent niya sa krus eh. Kaya nung mamatay siya sa krus, kalakip niya tayong namatay doon. Gaya ng sabi ni Pablo, 2:20 ng Galacia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ayun, doon sa punto, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. Hindi lang naman siya, lahat ng tao na makasalanan, na maniniwala kay Kristo, is presumed na kasama niyang napako sa krus. Dahil ang ultimate goal ng pagkasugo kay Kristo ay siya ang kumuha ng ating lugar. Yung pagkapako niya sa krus, yun larawan ng kamatayan ng lahat ng taong makasalanan. Kasi ang hustisya, kapatid na Edwin, ang makasalanan mamamatay. Yun ang sabi ng hustisya ng Diyos. Sa Ezekiel 18:20, ganito nakasulat doon. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. So, nakadikri na yun eh. You are destined to die pag ikaw ay nagkakasala. Kaya, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Yun ang parusa. Kagaya ng sabi kay Adan, pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Si Kristo nakatakdang mamatay. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil aakto siya na tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng makasalanang sumampalataya, is presume na kasama ka ng napako ni Kristo. No? Kaya sinabi ni Pablo doon sa 4 ng Roma, tayo nga'y nangalibing. Di ba yung si Kristo nung mamatay sa krus nilibing? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. So yung palang bautismo, larawan ng paglilibing yon. Paglilibing ng namatay dahil sa kasalanan. Yan ang mga
tawag doon, kung matatawag yun na allegory o pagtutulad, yung kanyang kamatayan sa krus, namatay tayo kasama niya. Nung tayo ay bautismuhan, nalibing tayo, nakasama niya. Na kung paano ang wikan si Kristo nabuhay na mag-uli, ganun din naman tayong nabautismuhan, lalakad sa pagbabagong buhay. Itong mga ito, mga simbolismo na may spiritual significance para sa atin. Ngayon, si Kristo, tama yung tanong nung anak ng kapatid na Edwin. Napakatalinong tanong. Bakit naman siya binotismuhan? Hindi naman po siya nagkasala. Tama yun, nasa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Kahit kapirasong daya, kasinungalingan, walang nakita sa kanya. Siya hindi nagkasala. Saksi pati si Pilato Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ba't niyo gusto siyang ipapatay? Sabi ni Pilato sa mga udyo. 2 beses siyang nagsalita. At atubili si Pilato na sintensyahan ng Panginoon Kristo kasi wala akong makitang karapat-dapat sa kamatayan sa taong ito. So, it is established back in the Bible. Walang kasalanan siya per se sa kanyang sarili. Pero, he will suffer the consequences of sins kasi tutubusin niya tayo. He will take our place. Kaya, para yun ay makumpleto niya, kailangan siyang bautismuhan. No? Babautismuhan siya kasi ipipresume siyang makasalanan Babautismuhan siya. At yun, ang sabi ni Kristo, para maipakita ang kabuuan ng susundin ng taong maliligtas. Basahin natin ang 13 ng Mateo sa kapitulo 3, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin?" Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran." Ayan, sabi ng Panginoon Kristo, nung ayaw siyang siguro nanliliit si Juan, biro mo, siyang bautismo Si Juan nagkakasala, yung bautismohan niya, wala namang kasalanan. Kailangan ako ang bautismuhan mo, sabi niya, kasi yung bautismo ni Juan, ang intensyon talaga nun, pagpapatawad ng kasalanan. Yun ang unang-unang sinabi ni Juan. Magsisi kayo, sabi niya, magbautismo, sabi ni Juan. Kaya ang mga tao nagpupunta sa kanya, magpapabautismo para mapatawad ang kasalanan. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesukristo, sabi ni Juan, kailangan ako ang bautismuhan mo dahil ako makasalanan Tapos ikaw itong napaparito para ako'y bautismuhan, sabi niya. Sabi ng Panginoon Kristo, payagan mo ngayon. Gawin mo, pamayag ka, bautismuhan mo ko, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So, yung pagbabautismo ni Kristo is a demonstration o pagpapakita ng halimbawa na dapat ganapin ang buong katwiran. Kasama yun sa gagampanan ng tao na kanyang tutubusin na gaganap ng buong katwiran, kailangan mabautismuhan. Ang makasalanan, kailangan mabautismuhan. So yung kanyang ginawa, hindi dahil nagpabautismo siya, dahil may kasalanan siya, kundi nagbibigay siya ng halimbawa. Ipapakita siya ng halimbawa. Para rin yung hapunan ng Panginoon
Yung hapunan ng Panginoon, pagpapakita ng halimbawa yon kung ano ang dapat mangyari sa pagsasama-sama ng mga apostol. Kaya pagkatapos na maghapunan sila, doon sa Kapitulo 13 ng Juan, sinabi ng Panginoong Hesus na binigyan ko kayo ng halimbawa. Pagkatapos ng hapunan, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Na kung paano hinugasan ko ang paa nyo, maghugasan din kayo. Kung paano sinubuan ko kayo ng tinapay, magsubuan din kayo. Ang kahulugan pala noon sa katapus-tapusan sa 34, kung paano inibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So yun, pagpapakita ng halimbawa, yung paghugas ng paa, may spiritual significance yun. Hindi ka literal na huhugasan mo paa ng kapatid. O kaya literal mo susubuan ng tinapay. May spiritual significance na yun ang hindi nakukuha ng mga iba. Ang tinitignan yung literal, pero yung spiritual side doong ginagawa ni Kristo, hindi naintindihan ng marami. Ganon din naman yung pagpapabautismo. Ang pagpapabautismo ni Kristo is symbolic ng pagtupad ng buong katwiran, sabi niya kay Juan. Payagan mo. Dahil yan ang nararapat sa atin, ang pagtupad ng buong katwiran. Ikinalulungkot ko, kapatid, hindi ko lang pwedeng mapalampas. Si Manalo hindi nagpabautismo. Kasi paniwala niya, walang mas mataas sa kanya para magbautismo sa kanya. Maling paniwala yon. Sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos ko, nalong dakila kay sa akin yon. Di man ako karapat dapat magdala ng panyapak ng kanyang paa. At dun sa isang ebanghelyo pa, di man ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ni yung tali ng tsinelas o sapatos ni Kristo, hindi ako karapat dapat, sabi ni Juan. Pero ang Kristo sa pagpapakumbaba, nagpabautismo siya.